Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ito ang Orc 2 Nanograms Dragons The Nine Realms. Halina't simulan na natin. Ngayong nawala na ang banta, bumalik na ang mga dragon sa kuweba at iniwan ang kanilang marka sa bato. Nang makita ang marka na iniwan ni Thunder, napagtanto ni Tom na ito ay kapareho ng simbolong iginuhit sa kanyang helmet. Nagtaka siya kung anong ugnayan mayroon ng kanyang mga ninuno sa mga dragon. Isang araw habang naglalaro sa kuweba, nakakita ang grupo ng isang sanggol na dragon na mukhang unicorn. Kahit maliit ito, naglalabas ito ng mga sumasabog na bula mula sa sungay nito, at natuwa si June sa kakatean nito. Balak ng dalaga na ampunan ng munting nilalang, ngunit sinabi ng kanyang mga kaibigan na masamang ideya ito dahil baka magdulot ito ng problema. Kaya't palihim niya itong isinama pa uwi. Ngunit pagdating sa bahay, nagdulot ng kaguluhan ang mga bula ng nilalang at ito'y tumakas. Sa tulong ng buong grupo, nagsimula si June na hanapin ito at natagpuan nila ito sa isang supermarket. Gumamit si Tom ng walis upang itapon ang nilalang sa isang basurahan, at nahuli ito ni Baker. Pagbalik nila sa gubat, nadiskubre nilang may iba pang mga sanggol na unicorn dragon na nagkalat at nagpapasabog ng mga bula, na maaaring makatawag ng pansin ng mga gwardya. Nang makita nilang isa sa kanilang mga kaibigan ay nahuli, nagsimulang habulin ng mga gwardya ang mga kabataan at natrap si June. Sa kabutihang palad, dumating ang mga dragon at tinakot palayo ang mga munting nilalang. Habang tumatakas, nahulog ni Baker si Nibbles sa bangin, ngunit naisalba naman ito ng kanyang mga kaibigan. Nagkaisa sila upang gumawa ng isang napakalaking sumasabog na bula na kayang wasakin ang buong istasyon. Upang maiwasan ang sakuna, iniutos ni June kay Wuna ay freeze ang bula at matagumpay nila itong naitapon sa bitik, na iligtas ang mga empleyado ng Akari mula sa pagsabog. Kinabukasan, inatasan si Olivia na gumawa ng mapa ng ilang kuweba sa seksyon 2 kasama si Wilma. Natakot si Tom na baka matuklasan ng kanyang ina ang pasukan sa nakatagong mundo kaya't sumama siya sa kanila. Habang tumatawid sa isang batong tulay, nahulog sila pero nasalo ng tali. Agad dumating si Thunder upang tumulong, ngunit hiniling ni Tom na magtago ito dahil ayaw niyang makita ito ng kanyang ina. Sa tulong ng pagtutulungan, nailigtas ng mag-ina ang kanilang sarili at ipinagpatuloy ang kanilang paggalugad. Magkasama nilang natagpuan ang isang napakagandang kristal na hindi pa nakita noon, kaya't dinala ito ni Olivia sa laboratorio para sa pag-aaral. Biglang dumating si Wilma at nagkaroon ng lindol. Habang patakbo ang mga geologist patungo sa pinagmulan ng pagyanig, sinubukan ni June at ng iba pa na gamitin ang lava ng dragon upang isara ang pasukan ng kuweba at hindi matuklasan ang kaharian ni Olivia. Ngunit kumalat ang lava sa ibang bahagi ng kuweba. Nang mapagtanto nilang babahain ang lugar, agad silang tumakas. Nang makita ni Tom na nasa panganib ang kanyang ina, tinawag niya si Thunder na agad nilinis ang daan para makatawid sina Olivia at Wilma. Pagbalik sa istasyon, tumungo si Tom sa kanilang tagwan at pinasalamatan ang kanyang mga kaibigan dahil kung hindi sila kumilos, natuklasan sana nina Wilma at Olivia ang nakatagong mundo. Tuwing hapon pagkatapos ng klase, nagkikita ang apat sa kuweba ng dragon. Ngunit isang araw, pinaligiran sila ng mga zombie dragon at nakagat si Baker sa braso habang tumatakas ang grupo. Nahuli si Feathers, at pagkatapos ay umalis ang mga dragon. Nang makita ang panganib ng kanyang kaibigan, nagpanik si Alex at sinubukang pakalmihan ng grupo. Napansin ni Baker na unti-unti nang nai-infect ang kanyang sugat pero hindi niya ito sinabi sa kanila. Sa tulong ng tracker na ikinabot sa saddle ni Feathers, natunto ni Alex ang lokasyon nito pero, nadiskubreng inalis ang saddle. Kailangan niyang makahanap ng ibang paraan. Biglang naamoy ng cluhor ng dragon at sinundan ito hanggang sa isang templo kung saan nagtipon-tipon ang mga zombie dragon kasama si Feathers. Agad lumipad ang grupo papunta sa kulungan upang iligtas ang kaibigan pero kinailangan nilang tumakas nang habulin sila ng mga dragon. Habang tumatakas, napansin ni June na may kagat si Baker. Nakiusap si Baker kay Tom na itali siya sa sungay ni Gembreaker para kung sakaling maging zombie siya, hindi niya sila masaktan. Naisip ni Alex ang plano upang iligtas si Feathers at hiningi ang tulong ng kanyang mga kaibigan upang abalahin ang mga zombie habang siya ay tumatakbo papunta sa kulungan. Doon, nadiskubre niyang may dalawang sanggol na dragon din na nakakulong kasama ni Feathers at ginamit niya ang kristal upang sirain ang mga rehas.
Biglang lumitaw ang isang zombie dragon at hinabol sila, pero napaglalangan nila ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Alex na pinalibutan ang kanyang mga kaibigan at sumugod siya upang tulungan sila. Ginamit ni Feathers ang kanyang supersonic na sigaw at doon nila napagtanto na ang mga dragon ay hindi zombie, dumadaan lamang sila sa pagpapalit ng balat. Laking ginhawa ni Baker na hindi siya magiging zombie. At kahit pa umalis ang iba pang dragon ng kanyang uri, piniling manatili ni Feathers sa tabi ni Alex. Simula nang matuklasan ni Tom na ang marka ni Thunder ay kapareho ng nasa kanyang helmet, naging abala siya sa pagsaliksik sa koneksyon ng kanyang mga ninuno sa mga dragon. Isang hapon habang lumilipad sa ibabaw ng lawa sa loob ng kuweba, nakakita siya ng water dragon at biglang nahulog ang kanyang helmet. Tumalon siya agad sa lawa upang kunin ito at muntik nang lamunin ng nilalang. Gayunpaman, nailigtas ni Thunder si Tom at ibinalik siya sa tuyong lupa. Nang magkita silang muli ng kanyang mga kaibigan, nalaman ni Tom na naglabas ng babala ang Akari dahil may naganap na sunog sa kagubatan malapit sa pasilidad. Determinado si Olivia at Philip na iligtas ang mga posibleng biktima kaya't pumasok sila sa kagubatan. Sumunod naman si Tom kasama ang kanyang grupo upang magbigay ng suporta mula sa ere, at tinulungan nilang matagpuan ang tatlong lumberjack na napalibutan ng apoy. Nang ligtas na ang lahat, nagsimulang mag-isip ang grupo kung paano nila mapapatay ang sunog. Naalala ni Tom ang mga water dragon at naisip na humingi ng tulong sa kanila. Sa tulong ni Alex, ginamit ng binata ang mga alitaptap bilang pain upang akitin ang mga dragon sa kagubatan, dahil ito ang paborito nilang pagkain. Pagdating ng mga nilalang, agad silang naglabas ng maraming tubig at naapula ang apoy na sumusunog sa kagubatan, naligtas ang buong base ng Akari. Makaraan ng ilang araw, habang nasa isa na namang ekspedisyon, nakatagpo ang grupo ng bagong uri ng dragon, nakahawig ng higanteng gagamba. Nang makita ito, natakot si June dahil may matinding takot siya sa mga gagamba. Kaya't nagpasya siyang manood na lang habang sinusubukan ng kanyang mga kaibigan na ibalik ito sa kuweba, dahil mukhang nawawala ito. Subalit nang sinubukan ni Baker at Tom na hulihin ito, nakatakas ang maliit na halimaw at napunta sa ulo ni June. Dahil hindi nila ito matanggal, iminungkahi ni Alex na ibalik na lang ito sa kuweba, umaasang mas magiging kampante ito roon. Ngunit nang makita ni June ang kuweba na puno ng sapot, natakot siya at nahuli ng mga sapot, pati si Alex ay naipit habang tinutulungan siya. Biglang dumating ang mga kapatid ng sanggol na dragon, ngunit hindi makapasok sina Tom at Baker dahil sarado ang pasukan ng kuweba. Lalong lumala ang sitwasyon nang salakayin sila ng 12-dosenang gagamba. Kinailangang matutong magsanib puwersa ang mga dragon upang matalo ang mga ito. Sa tamang oras, nakapasok ang mga kabataan sa kuweba at nailigtas ang kanilang mga kaibigan. Ngunit habang muling nagkakasama ang grupo, dumating muli ang 12-dosenang kalaban at nagsimulang habulin sila. Muli, pinagsanib ng mga dragon ang kanilang lakas at Naple Ace ang mga ito. Kinabukasan, nagtipon ang grupo upang mamasyal kasama ang mga dragon. Napansin ni Tom na wala si Thunder sa kuweba kaya't humingi siya ng tulong kay Plowhorn upang sundan ang bakas nito. Napunta sila sa tila isang parallel world. Habang lumilipad sa mahiwagang kuweba, nasalubong nila ang maraming dragon na tila may tinatakasan. Habang naglalakbay, napansin ni Tom ang kakaibang liwanag sa langit at pinaghinalaang isa itong senyales ng saklolo mula kay Thunder. Bago pa man sila makapagpatuloy sa paghahanap, dumating ang mga unicorn dragon at sinimulang salakayin sila gamit ang mga sumasabog na bula. Sa sandaling iyon, inakit ni Feathers ang mga ito patungo sa lawa at pinagyelo sila ni Wu gamit ang kanyang malamig na hininga. Ngayong ligtas na ang daan, nagpasya ang grupo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngunit biglang dumating ang isang bagyo at natuklasan nilang ito'y dulot ng isang napakamakapangyarihang dragon. Nagkaisa ang tatlong dragon upang labanan ito, ngunit naipit sila sa gitna ng isang ipu-ipong apoy kasama ang kanilang mga tagasanay. Dahil siya ang may pinakamatibay na dragon, nagpasya si Baker na lumipad patungo sa gitna ng bagyo upang atakihin ng Plowhorn ng kalaban. Nang hamupa ang bagyo, nagsanib lakas ang iba pang miyembro ng grupo at matagumpay nilang napaalis ang dragon. Sa wakas, natagpuan ni Tom si Thunder at nakaramdam ng ginhawa, ngunit napagtanto niyang may nakalaban si Thunder na nilalang at naroon pa ito.
Sinundan nila ito papasok sa isang kuweba at nadiskubreng isa pala itong maze kung saan paulit-ulit silang napapadpad sa parehong lugar. Pagkaraan ng ilang minuto, natagpuan nila ang nilalang na naninirahan sa kuweba, pero buti na lang at natutulog ito. Agad nagplano si Alex ng ruta para makatakas, ngunit nais ni Thunder na harapin ang halimaw. Habang sinusubukan ni Tom na pigilan siya, nagising ang dragon at ginamit ang mga kristal sa kuweba upang magpalabas ng kapangyarihan. Dahil wala ng takas, nagpa siya ang grupo na labanan ito. Ngunit nang makuryent si Tom, napilitan silang umatras at magkakahiwalay sa maze. Habang hinahanap muli ang kanyang mga kaibigan, nadiskubre ni Tom na ang dragon na ito ang Samire sa pamilya ni Thunder at nais nitong maghayganti. Nangakong tutulungan siya ni Tom, ngunit ayaw ni Thunder na ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang kaibigan, kaya't sinubukan niyang layuan si Tom. Subalit, muli silang nagkita ng grupo at nagsama-sama upang labanan ang Electric Dragon para bigyang oras ang kanilang pagtakas. Nang makita ni Tom na natalo ang kanyang mga kaibigan, nagpasya silang ni Thunder na tapusin na ang labanan. Ginamit ni Tom ang isang kristal upang sipsipin ang kuryente habang pinaputukan ni Thunder ng kidlat ang kalaban. Natalo ang Electric Dragon at tumakas ito. Doon, natagpuan ni Tom ang isang dulo ng sibat na tila gawa ng tao. Kaya't naging misyon niya ngayon na hanapin ang taong ito, umaasang makakahanap siya ng mga sagot tungkol sa koneksyon ng kanyang mga ninuno sa mga dragon. Dito na nagtatapos ang Part 2 Nanogram Series. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.